Sa loob ng mahabang panahon, ang Divisoria ang itinuring na OG na tumitibok na puso ng kalakalan sa Maynila, isang dambuhalang makina ng murang presyo na nag-supply ng pangarap sa libu-libong maliliit na negosyo sa bansa dahil aminin natin, kung gusto mo ng bultuhan at presyong pangmasa, dun ka talaga tatakbo at wala ng iba. Pero kung titingnan natin gamit ang mata ng isang macroeconomist, yung medyo seryoso pero mapanuri sa anatomiya ng ekonomiya, makikita nating ang dating bentahe ng Divisoria ay nagiging malubhang sakit na ngayon. Dahil sa totoo lang, masyado na itong masikip, magulo, luma at nakakapagod para makipagsabayan sa panahong ang shopping ay isang tapik na lang sa screen ng cellphone. Ang tanong tuloy ng mga tsismoso sa ekonomiya ay sino nga ba ang pumatay sa sigla ng Divisoria? Nagbago na ba ang panlasa ng mga tao? O sadyang ang online shopping na ang sumasakal sa mga tradisyonal na palengke habang ang mga maliliit na negosyante ay pilit na pinagkakasya ang sarili sa isang sistemang hindi na sila kayang buhayin? Sa antas ng macroeconomics, ang isang palengke ay hindi lang basta pwesto kundi isang masalimuot na network ng supply at demand. Isang ecosystem kung saan ang bawat benta ay parang selula ng lokal na ekonomiya at sa loob ng maraming dekada, ang Divisoria ang bida sa monopolyo ng atensyon dahil lahat ng biyahero mula Visayas hanggang Mindanao ay kailangang dumaan sa mga ugat ng Maynila para makakuha ng paninda. Ito yung tinatawag nating physical agglomeration advantage kung saan ang siksikan ay katumbas ng benta. Pero ngayon, ang dating siksikan na bentahe ay naging lason na dahil ang bawat eskinita ay hindi na simbolo ng kasaganaan kundi ng inepisyensya at ang paghina ng Divisoria ay hindi isang biglang atake sa puso kundi isang dahan-dahang paghina ng mga organo dahil sa kawalan ng inobasyon. Para maintindihan ang krisis na ito, kailangang hiwain ang unang layer ng problema. Ang dramatikong pagbabago sa wholesale model kung saan ang Divisoria ay itinayo sa pundasyon ng pagiging middleman na nag-aangkat mula China at nag-iimbak sa Binondo para ibenta sa mga taga-probinsya. Dati, kailangan mong pumunta, humawak ng tela at makipagbardagulan sa tawaran. Pero ang teknolohiya ay nagsilbing scalpel na nag-bypass sa supply chain na ito. Kaya ngayon, ang mga taga-probinsya ay hindi na kailangang sumakay ng bus dahil sa isang click lang sa internet ay direkta na silang nakakahanap ng supplier at naghihintay na lang sa pintuan nila ang delivery. Ang tawag dito sa ekonomiya ay disintermediation o ang pagtsugi sa gitnang tao dahil sa anatomical na view. Parang naputol ang mga lumang synapses sa utak dahil nakahanap ang signal ng mas mabilis na ruta, kaya ang mga bodega sa Tondo na dati ay punong-puno ay nagugutom na ngayon sa benta. Salamat sa Shopee, Lazada at Alibaba, naging public info na ang mga sikretong supplier na dati ay hawak lang ng mga veterano sa Divisoria, kaya kapag ang impormasyon ay libre na, ang halaga ng pagiging physical middleman ay bumabagsak sa zero at ang Divisoria ay naiwang nag-aalok ng espasyo para sa mga transaksyong hindi na naman kailangan ng pisikal na pwesto. Dito napapasok ang isyu ng trapiko at friction costs na parang arterial blockage sa ating ekonomiya dahil kahit sabihin mong mura ang presyo sa Divisoria, binabayaran mo naman ito ng iyong oras, pagod at stress na sa madaling salita ay ang pisikal na buwis ng pamimili. Ang congestion sa Divisoria ay umabot na sa puntong delikado na sa kalusugan ng negosyo dahil ang paghahanap ng parking ay bangungot at ang pagbubuhat ng sako sa initan habang nagbabantay sa mandurukot ay hindi na worth it para sa isang negosyante mula sa probinsya na kung tutuusin ay mas makakamura pa kung magbabayad na lang ng shipping fee kaysa mag-aksaya ng oras sa kalsada. Sa modernong mundo, ang oras ay hindi lang ginto, kundi ang mismong dugo ng negosyo at ang bawat oras na nawawala sa pakikipagsiksikan sa Tabora o One Luna ay isang maling inepisyensya na hindi na kayang tiisin ng makabagong supply chain. Kung ikukumpara sa e-commerce, ang logistics partner na ang sumasalo ng sakit ng ulo. Kaya ang mga negosyante ngayon ay marunong na mag-compute ng landed cost at opportunity cost
at nakitang ang Divisoria ay naging biktima ng sarili nitong heograpiya at palpak na urban planning, isang katawan na hindi na makagalaw dahil sa sarili nitong bigat. Ang ikatlong layer ng krisis ay ang impeksyon mula sa labas. Ang matinding pressure mula sa mga direktang imported na kalakal na parang parasitic margin compression dahil ang mga pabrika sa China ay hindi na kailangan ng importer sa Maynila para makabenta sa mga Pinoy. Ang mga nagtitinda sa Divisoria ay napipilitang pumasok sa isang race to the bottom kung saan kailangan nilang ibaba ang presyo ng husto para makasabay sa mga online sellers na wala namang binabayarang upa, kuryente o pasweldo sa tauhan, kaya ang dating malusog na tubo ay naging butot balat na lang. Itong race to the bottom na ito ay malupit dahil para manatiling buhay, ang margin ng kita na dati ay 20% ay naging 2% na lang, na parang isang puso na kailangang tumibok ng 3 beses na mas mabilis para lang makapag-pump ng parehong dami ng dugo. Habang ang mga mamimili ay nagbubunyi sa mga voucher codes, ang mga nasa palengke ay nagbibilang na lang ng barya pambayad sa upa at ang Divisoria na sikat sa pagiging mura ay naging toxic na kapaligiran para sa mga lehitimong negosyanteng may totoong gastusin sa operasyon. Ang trahedya pa rito ay nakakulong sila sa fixed cost trap dahil habang ang online sellers ay variable ang gastos, ang mga nasa mall tulad ng 168 at 999 ay kailangang magbayad ng libu-libong piso araw-araw, may benta man o wala. Ang mga rights sa pwesto na dati ay milyon-milyon ang halaga ay biglang nawalan ng saysay at ang mga landlord na may utang din sa bangko ay hindi basta-basta nagbababa ng upa. Kaya ang mga nagtitinda ang naiipit sa gitna ng mga mamimiling kuripot at mga may-ari ng gusali na gahaman na nagre-resulta sa necrosis o ang unti-unting pagkamatay ng mga maliliit na negosyong kaluluwa ng Divisoria. Pang-apat na layer ay ang pagbabago ng panlasa ng mga Pinoy na ngayon ay naghahanap na ng experience at convenience kaysa sa purong mababang presyo dahil ang pamimili sa Divisoria ay nangangailangan ng survival skills na para sa bagong henerasyon ay source lang ng anxiety. Mas pipiliin pa ng mga millennials at Gen Z na mag-scroll sa aircon kaysa magpawis at makipagbardagulan sa tawaran dahil ang premium on convenience ay mas mahalaga na ngayon kaysa sa kakarampot na discount at ang tradisyonal na palengke ay nabigong mag-evolve para sa mga bagong pangangailangang ito. Ang konsepto ng frictionless trade ang naging standard ngayon kung saan gusto ng tao na malinaw ang presyo at may reviews, hindi yung kailangang maging tuso para hindi maloko sa Divisoria. Ang kawalan ng standardized na return policy o warranty sa palengke ay nagpapataas sa risk perception ng mga tao, kaya parang mahinang immune system ito kumpara sa online platforms na may money-back guarantees, kaya unti-unting iniiwan ng mga tao ang lugar kung saan pakiramdam nila ay wala silang proteksyon laban sa mga depektibong produkto. Kaya sino nga ba ang kontrabida? Hindi lang ito isang tao, kundi ang pagsasama-sama ng macroeconomic forces na sumasakal sa kanila mula sa mga mamimiling sanay sa bilis ng internet hanggang sa walang pusong pagtaas ng cost of living sa Maynila. Ang mga nagtitinda sa Divisoria ay parang mga selula sa dulo ng isang naghihingalong ugat, nakikipaglaban para sa oxygen habang ang dugo ng ekonomiya ay inililipat na sa mga digital na organo at ang kanilang pakikibaka ay isang malinaw na babala tungkol sa malupit na epekto ng inobasyon na walang pinipili. Maaring sabihin ng iba na masikip pa rin naman kapag Pasko. Pero bilang ekonomista, alam nating ang foot traffic ay iba sa conversion rate dahil ang mga tao ngayon ay tumitingin na lang o bumibili ng tingi sa halip na bultuhan. Ang paglipat mula sa pagiging wholesale capital patungo sa pagiging isang malaking retail tiangge ay nagpapababa sa efficiency ng kapital, kaya ang mga bodega ay hindi na nauubos at ang cash flow na siyang oxygen ng negosyo ay nagiging stagnant na at hindi na makasustento sa sistema. Ang pagbagal ng cash flow na ito ay parang blood pooling sa binti ng isang pasyente na sa negosyo ay tinatawag na dead stock o mga panindang inaamag na sa istante.
Ang perang nakatali sa mga produktong hindi mabenta ay perang hindi magamit pambayad ng utang o pagkain, kaya kahit nakangiti ang mga tindera at sumisigaw ng bili na po, sa loob ng kanilang mga libro ay may malubhang pagdurugo. Ang kawalan ng liquidity na ito ang dahilan kung bakit maraming pwesto ang bigla na lang nagsa. Ang panlipunang epekto nito ay hindi biro dahil ang Divisoria ay institusyon ng uring manggagawa at incubator ng mga micro-entrepreneurs. Pero ngayong naging masyadong mahal na ang pagnenegosyo rito, tinatanggalan natin ng hagdan ang mga nasa laylayan. Ang mga nananatili na lang ay yung mga may malalaking kapital, habang ang mga maliliit ay napipilitang umurong sa kahirapan na nagdudulot ng cascading failure sa buong sistema mula sa kargador hanggang sa super ng jeep na nawawala ng pasahero. Dahil sa paghina ng tradisyonal na negosyo, ang lakas paggawa ay lumilipat na sa gig economy kung saan ang mga anak ng tindera ay pinipili na lang maging delivery rider o online seller. Ito ay isang nakakabahalang paglilipat ng kasanayan dahil ang sining ng pakikipagkapwa-tao at pagkilatis ng kalidad ay napapalitan ng pagiging alipin ng algorithm at ang pagkawala ng Divisoria bilang training ground ng mga negosyante ay isang pangmatagalang sugat sa ating lokal na ekonomiya dahil ang susunod na henerasyon ay nagiging manggagawa na lang sa halip na may-ari ng kapital. Hindi rin makakatulong ang urban decay ng Divisoria na parang katawang nabubuhay sa dumi dahil ang palpak na drainage at basura ay lalong nagpapahirap sa mga negosyante. Ang infrastruktura ay pinabayaan ng gobyerno at pribadong sektor at ang mga panandaliang paglilinis ng kalsada ay parang band-aid lang sa isang malalim na sugat. Ang palengke ay hinayaang mabulok sa sarili nitong katas habang ang modernisasyon ay nagaganap sa ibang lugar na nagiiwan sa mga taga-Divisoria na mag-isa sa kanilang pakikipaglaban sa kalikasan at polusyon. Ang payo na mag-online na lang kayo ay isang oversimplification na parang maling reseta sa sakit dahil ang digital transformation ay nangangailangan ng kasanayan sa marketing at algorithms na wala ang isang 52 taong gulang na tindera ng tela. Kapag pumasok sila sa online world, makikipaggera sila sa mga higanteng pabrika sa China na may bilyong budget, kaya ang paglipat sa digital ay parang paglipat lang mula sa isang tuyong sapa patungo sa dagat na puno ng pating. Ang kanilang lumang diskarte ay hindi uubra sa bagong digmaang ito na pinapatakbo ng data at artificial intelligence. Dahil sa liit ng kita, marami ang kumakapit sa patalim ng 5 dalyana na parang mga linta na sumisipsip sa natitirang dugo ng mga nagtitinda kaya ang benta nila ay napupunta lang sa interes ng utang. Ang siklo ng utang na ito ay senyales ng terminal stage ng pagkabigo kung saan ang mga nagtitinda ay hindi na para sa pamilya nagtatrabaho kundi para sa mga landlord at nagpapautang. Ang Divisoria na dati ay engine ng pag-unlad ay naging makina na lang ng pang-aalipin sa utang para sa marami na hindi na makawala sa obligasyon. Isa pang problema ay ang homogenization o ang pagiging pare-pareho ng tinda dahil sa takot malugi, lahat na lang ay nagbebenta ng pare-parehong imported na plastic at gadgets kaya nawala ang unikal na charm ng bawat eskinita. Sa ekonomiya, ang kawalan ng differentiation ay nagre-resulta sa brutal na price war na parang mga selula ng iisang katawan na nagkakainan dahil sa limitadong nutrisyon. Ang cannibalistic na behavior na ito ay lalong nagpapabilis sa pagkamatay ng buong organismo dahil wala ng dahilan ang mamimili na mag-explore kung lahat naman ay pareho ang alok. Ang tunay na dagok ay ang pagkawala ng wholesale anchor dahil ang mga malalaking biyahero mula probinsya ay dumidiretso na sa mga consolidator sa China o sa mga regional ports sa labas ng Maynila. Ang pagkawala ng bultuhang benta ay nag-iwan sa mga nagtitinda na umasa na lang sa mga walk-in customers na barya-barya lang ang dala, na parang tinanggalan ng atay ang katawan at inaasahang mabubuhay pa rin sa maliliit na capillaries. Ang istruktura ng Divisoria ay hindi dinesenyo para sa tinghian lang, kaya hindi na nito kayang bayaran ang mahal na upa sa prime real estate. Ang krisis na ito ay may kasama ring psikolohikal na bigat dahil ang mga veteranong negosyante ay nakakaramdam ng pagtataksil mula sa sistemang kanilang pinayaman at ang stress ng pag-abot sa kota ay nakikita sa kanilang mga mukha.
Ang katawan ng Divisoria ay hindi lang nauubusan ng pera kundi pati na rin ng pag-asa, isang kondisyon na hindi kayang gamutin ng kahit anong marketing campaign. Ang dating masiglang kultura ng tawaran ay napalitan ng pagod at inis. Dahil ang bawat araw ay isang laban na tila hindi na nila kayang ipanalo sa harap ng nagbabagong mundo. Minsan ay may mga grand sale na parang painkiller sa pasyenteng may cancer, pero lalo lang nitong sinisira ang margin ng mga nagtitinda dahil kailangang ibaba ang presyo sa antas na wala ng kita para lang maubos ang stock. Ang taktika na ito ay nagtuturo sa mga mamimili na maghintay na lang ng diskwento na sumisira sa regular na bentahan at nagpapakita ng kawalan ng organikong lakas ng pamilihan. Kapag ang isang negosyo ay nabubuhay na lang sa diskwento, ibig sabihin ay hindi na sapat ang halaga nito sa mata ng modernong mamimili na mas mapili na ngayon. Mayroon ding generational shift kung saan ang katapatan sa suki ay napalitan ng katapatan sa cashback vouchers at free shipping dahil ang mga kabataan ngayon ay transactional at walang pakialam sa personal na relasyon. Ang Divisoria na itinayo sa chika at pasobra ay gumuho sa harap ng malamig at efisyenteng algorithm na walang emosyon. Ang pagkabigong maipasa ang kultura ng Divisoria sa susunod na henerasyon ay ang huling pako sa kabaong ng tradisyonal na modelong ito na unti-unti nang naglalaho sa ating kasaysayan. Ang malaking kabalintunaan ay habang naghihingalo ang mga tindera, ang halaga ng lupa sa Binondo ay tumataas dahil sa mga developers na gustong gawing condos ang palengke, kaya ang gentrification ay literal na kumakain sa kanila. Ang mga maliliit na nagtitinda na siyang nagpasikat sa lugar ang itinutulak palabas ng mismong pag-unlad na kanilang sinimulan na parang organikong buto na pinapalitan ng metal implant na matibay nga pero wala namang buhay. Ang kanilang tagumpay sa komersyo ang naging dahilan kung bakit hindi na nila kayang manatili sa lugar na dati nilang tahanan. Sa ilalim ng radar, ang mga micro-importers ay nauubos na rin dahil hindi nila kayang tapatan ang economies of scale ng mga cross-border e-commerce giants na may sariling warehouses at murang shipping. Ang micro-importer ay naiipit sa customs at buwis, kaya ang supply chain ng bansa ay unti-unti nang nakokontrol ng iilang dayuhang manlalaro na nagpapababa sa ating lokal na kakayahan at nag-aalis ng kapangyarihan sa mga kamay ng Pinoy. Ito ay isang anatomical map kung saan ang malalaking puting selula ay kinakain ang maliliit na pulang selula ng walang pakundangan, kaya ang diagnosis ay malinaw. Ang Divisoria ay may multiple organ failure dahil sa sabay-sabay na pag-atake ng digital disintermediation, friction costs, parasitic margin compression at pagbabago ng consumer behavior. Ang mga nagtitinda ay nakulong sa isang bitag na walang labasan, naipit sa pagitan ng tumataas na gastos at bumababang presyo sa merkado. Ang bawat isa sa mga ito ay sapat na para magpabagsak ng negosyo. Pero ang sabay-sabay na pagtama nito ay lumikha ng perpektong bagyo na sumira sa pundasyon ng ating pinakamatandang pamilihan. Ang masakit na katotohanan ay ang ekonomiya ay walang pakialam sa ating nostalgia dahil ang mga pamilihan ay sumusunod lang sa batas ng efficiency at value creation. At kung hindi ka na efisyente, papalitan ka. Ang mga nagtitinda ngayon ay nagsasagawa na lang ng economic survivalism, naghihintay na lang maubos ang puhunan habang hinaharap ang isang laban na hindi na nila kayang ipanalo gamit ang lumang armas. Ang Divisoria bilang konsepto ay mananatili, pero ang pisikal na manifestasyon nito ay magiging anino na lang ng nakaraan, isang relic bago pa sumikat ang internet at smartphone. Sa likod ng mga teoryang ito ay ang mga totoong buhay at pangarap ng mga ordinaryong Pilipino na napuputol sa bawat pwestong nagsasara, isang salamin ng hamon ng globalisasyon at digitalisasyon sa ating lipunan. Hindi natin mapipigilan ang mundo o ang teknolohiya, pero kailangang kilalanin ang pinsalang iniwan nito sa mga taong hindi nakasabay sa mabilis na takbo ng pagbabago. Ang pagbagsak ng Divisoria ay hindi tagumpay kundi paalala ng pag-unlad ay may kasamang malupit na pagkasira at ang sipag ng mga tindera ay hindi na sapat para talunin ang mga higanting algorithm. Para sagutin ang tanong kung sino ang pumatay sa Divisoria, tayo rin, sa ating paghahanap ng mas mura at mas mabilis,
kasama ang mga landlord na walang awa at teknolohiyang nag-alis ng pangangailangan sa pisikal na pagtatagpo. Ang mga maliliit na negosyante ang sumalo sa bigat ng pagbabagong ito, binabata ang sakit ng isang sistemang nag-iiba ng anyo sa harap ng kanilang mga mata. Ang Divisoria ay hindi mamamatay bukas, pero ang kaluluwa nito ay matagal nang naghihingalo, isang malungkot na kabalintunaan sa mundo kung saan ang lugar na dating takbuhan ng mahihirap ay hindi na rin kayang buhayin ang sarili nitong mga anak.